Si Jiang Chan ay humakbang na palayo. Sa sumunod na panel ay makikita ang kanyang ginawang pagtalon sa pader patungo sa isang gubat, then bumaling pabalik sa residence. Your Highness, sambit ng kalbo, oras na raw upang umalis. Okay, tugon ni Jiang Chan. Idinugtong sa kanyang isip na ang mundong ginagalawan niya ay napakalungkot, ayaw niya na itong idamay pa. Let's go, sambit naman ni Jiang Han kay Ruzu. Sila raw ay umalis na, oras na upang singilin ang Zhang at Lin family. Mula doon ay lumipas ang mga araw at buwan. Ang eksena ay lumipat sa puso ng Piaozu City kung saan, patok sa mga tao ang bagong mga pills na ibinibenta ng Jiang Pharmacy sa napakamurang halaga. Sila rin ay mayroong mga offers, first come first serve, at ang unang 10 bibili, ay magkakaroon ng tsansang makasali sa lucky draw. Sa harap ng Jiang Pharmacy ay makikita naman ang pharmacy ng Lin family. Sa loob ay napahampas sa mesa si Mr. Lin, umano'y ang Jiang family ay lumagpas na sa linya. Father, sambit ni Huyu, umano'y papaanong nangyaring ang Jiang family ay mayroong napakaraming bagong mga pills at papaanong ito'y ibinibenta nila sa napakamurang halaga, hindi raw ba kaya na niloloko lang ng mga ito ang publiko? Idinugtong sa kanyang isip na dinamina na nila ang market matapos na makuha ang medicine recipe mula kay Jiang Han noon at puwersahang minonopolyo ang supply at medicinal materials ng Jiang family, kaya papaanong nawala sa kanila ang advantage ng ganon-ganon lang. Sinabi ni Mr. Lin na ang mga iyon ay na-check niya na walang anumang problema, at ang quality ng mga pills ay di hamak na higit na mas mainam kaysa sa kanila. Ang ganoon ka-effective na pill recipe na mayroong high pill rate, ay ni maituturing pa nga bilang the best. Umano'y kapag hindi nila ma-turn ang mesa ang lahat ng mga medicinal materials na inimbak nila ay mabubulok lang din. Sa sandaling iyon ay hindi lang sa mawawala sa kanila ang market, maging ang kanilang mga savings ay mauubos din. Kung ganun, tugon ni Huyu, kung ganoon, ano ang dapat nilang gawin? Sinabi ni Mr. Lin na ang makita kung gaano ka-flashy ang Jiang family ngayon malamang na ang mga iyon ay magte-take ng action sa susunod na mga araw, ngunit hanggat ang marriage contract ay nag-e-exist sila ay mayroon pa ring way out, kung kaya, ito ay wag magpapagalaw kay Zhang Heng. Mukhang ang tinutukoy dito ni Mr. Lin ay ang marriage contract sa pagitan ni Lin Huyu at Jiang Han. Naiintindihan ko, tugon ni Huyu, iyon daw ay etitis niya lang. Nang biglang maririnig ang tawa ni Mr. Zhang, tinanong si Mr. Lin kung ito ba ay frustrated na dahil lang sa bagay na ito, mapapansing kasama ni Mr. Zhang ang kanyang 2 anak na lalaki. Nagtanong si Mr. Lin kung ito ba ay mayroong plano, sumagot si Mr. Zhang na maaari nitong tanungin ang kanyang anak. Sa pabulong na paraan ay sinabi ni Zhang Heng kay Huyu na ang kanyang eldest brother ay amazing, ito ay 3 taon pa lang sa Skywind Academy, yet isa ng martial master. Napatanong si Huyu kung talaga bang ito ay isa ng martial master sa edad lang na 22, oo, kumpirma ni Zhang Heng. Siya raw ay tingnan na lang nito, umano'y ang kanyang nakakatandang kapatid, ay ang siyang tumulong sa kanya upang maabot ang rank 2 ng Pulse Invigoration Realm. Mapag-aalamang ang anak na lalaking ito ni Mr. Zhang ay nagngangalang Zhang Fengcheng. Inilahad kay Mr. Lin na siya ay mayroong plano na mag-e-ensure upang ang Jiang family ay hindi naaangat pang muli, at sa katunayan, hindi man tuluyan kayang-kaya niyang annihilate ang Jiang family. Ang eksena ay lumipat sa isang partikular na training grounds kung saan, sumasabak sa isang malalang training ang ilang mga sundalo sa ilalim ng command ni Jiang Han. Sumigaw na ang sino mang hindi makakahold ay ang siyang magiging kanyang training partner mamayang gabi. Isang bagay naman na ikinabahala ng mga sundalo, sinabi ng isa na mas pipiliin niya pang mamatay sa pagod kaysa sa maging sparring partner ng taong ito sapagkat, ang pagiging malala nito ay kalabisan. Sir, bungad ng isa, siya raw ay mayroong balita, siya'y pinagsalita ni Jiang Han. Thus ganoon na nga ang ginawa ng guard, umano'y gaya ng prediction nito pagkatapos na umalis ng mga tao ng Zhang family sa lugar ng Lin family, sila ay nagpadala ng mga tao upang bilhin at hoard ang mga pills sa ilalim ng iba't ibang disguise. Sinabi ni Jiang Han na buti naman at ang ganoon katinding pain ay hindi nasayang. Siya raw ay nagtataka kung gaano nakalaking pera ang nagasta ng mga iyon kung napakaliit lang, ang susunod na plano na mayroong kinalaman sa kanyang Black Arm or Dragon Army ay kailangang ma-delay. Sir, lahat ng guard sa 300 tao na nasa Black Arm or Dragon Army, 130 ang nasa rank 9, 12 ang nasa rank 1 ng Pulse Invigoration Realm at ang isa sa mga ito ay nasa rank 2 na ng Pulse Invigoration Realm. Ito raw ay napaka-exceptional na para sa isang hukbo.
Hasambit ni Jiang Han, ilang buwan na ba ang lumipas, ang perang nagasta nila ay nasa 70,000 gintong barya na, yet mahigit sa 100 pa rin ang hindi nagawang maabot ang 9th rank. Ano ang mga ito raw ba ay mga basura? Muling humarap sa mga sundalo, inilahad na sa araw na ito ay walang matutulog, ang mga ito ay bibigyan niya ng dagdag na 5 araw upang maabot ang 9th rank at dagdag na 50 tao upang maabot ang Pulse Invigoration Realm, dahil kung hindi, ang lahat ng mga ito ay ang siyang magiging kanyang training partners at gagamitin niya ang kanyang dragon form. Yes sir, tugon ng mga guards. Inilahad ni Jiang Han na kung ang Lin at Zhang family ay mangangahas, titingnan niya kung sino sa mga iyon ang mauunang sumubok. Ang eksena ay lumipat sa Tiandein Brothers. Sambit ni Zhang Heng sa bintana ng second floor. Ang mga fools na iyon mula sa Jiang family ay tinanggap na ang kanilang orders at ang taong itinanam nila sa Jiang residence, ay nag-report na si Jiang Chanhe ay nag-assign na ng mga tao upang gumawa ng preparasyon para sa pagkolekta ng mga herbs. Sinabi ni Zhang Fengcheng na susundin lang nila ang plano. Ang Black Wind ay magpapatuloy sa pagdudulot ng gulo, sa ganoong paraan, ay mapipuwersa nilang madulas ng kusa si Jiang Chanhe. Mukhang ang Jiang Chanhe na ito na tinutukoy nila ay ang ama ni Jiang Han o patriarch ng Jiang family. Sa daan, ay makikita ang pag-rush ni Jiang Han lulan ng kabayo. Nagbigay ng utos si Zhang Fengcheng na padalhan nito ng imbitasyon si Yan Ruzu para sa bangko, at mamayang gabi iyon ay tutulungan niyang bumalik sa kanyang senses, nang makita na nun ng malinaw kung sino ba talaga ang lalaking nararapat na pagtuunan nun ng pansin. Dito ay mukhang mayroong nasagasaang paninda si Jiang Han, at ang mga bata ay mukhang bumibigkas ng mga rhymes patungkol sa kanya. Inilahad ng isa na ang walang silbing Jiang Han na iyon ay isang ulol na pangasawa nga ang isang napakagandang babae, subalit hindi naman maekama. Inilahad ng isa pa na sa kabilang banda si Zhang Fengcheng ngayon ay isa ng hari. Ang mga beauties na nakakasiping nun ay kumakanta ng papuri. Pagdating ni Jiang Han sa gate ay sinabi ng isang guard na mayroong maraming mga sabi-sabi na nagsimula kailan lang, subalit siya'y agad na pinutol ni Jiang Han. Umano'y wag na lang nitong pansinin ang mga ito, dahil soon ay matututunan din ng mga ito ang consequences ng pag-offend sa kanya. Sa kanyang paghakbang patungo sa gate ng quarters ni Lord Yan at Lady Yan ay napabuntong hininga, binuksan at sa loob, ay bumungad sa kanya ang mag-asawa. Mother-in-law, father-in-law, bati ni Jiang Han. Siya raw ay narito upang makita ang mga ito. Agad na tumugon si Lady Yan, habang sa kabilang banda naman ay lulong si Lord Yan sa pag-iisip patungkol sa laki ng halagang nagastos na nila para sa training ng mga sundalo o mga city guards. Hanner, sambit ni Lady Yan, nagtanong kung bakit ngayon lang ito tumungo rito. Sumagot si Jiang Han na siya raw kasi ay nag-aalala na baka ma-upset ang kanyang father-in-law kapag nakita siya. Napareact si Lord Yan sa kanyang narinig. Sinabi ni Lady Yan na ito'y wag na lang nitong pansinin. Ang useless child na ito, sambit ni Lord Yan kasabay ng pagpapakawala ng sunod-sunod na mga suntok sa hangin. Anong uri daw ba ng hukbo ang tini-train nito? Papaanong ang gastos ay umabot sa 70,000 sa loob lang ng isang buwan. Umano'y kung hindi lang dahil sa kanyang shuang-shuang siya'y hinding-hindi papayag, malamang na ang shuang-shuang na ito ay si Lady Yan. Well, sambit naman ni Jiang Han, ang lahat daw ng ito ay salamat sa kanyang mother-in-law. Ito raw ay mas lalo pang gumanda at ata umano'y kapag ka ito ay lumabas kasama si Ruzo, tiyak na ang mga ito'y mapagkakamalang magkapatid. Hihihingisi ni Lady Yan, you flatter me, subalit ang bagay na ito ay wag daw nitong sasabihin sa mga outsiders, dahil tiyak na ang mga iyon ay matatawa. Hasambit naman ni Ruzo habang nakatitig kay Jiang Han, what a smooth talker. Sa kanyang isip ay napasabi si Jiang Han na magmula nung bumalik sila mula sa Jiang Mansion, palagi nang wala sa good mood ang kanyang asawa. Kinuha ni Lord Yan ang atensyon. Hanner, lahad niya ano ang binabalak nitong gawin patungkol sa Lin at Zhang family. Gusto ba nito na sila ay mag-take ng action? Umano'y maging ang Black Wind ay restless din. Talaga bang ang lahat ng ito ay magagawang ma-handle ng Jiang family nito? Don't worry, father-in-law, tugon ni Jiang Han. Ito raw ay wag mag-alala dahil hindi lang sa mananatiling unharmed ang kanilang Jiang family, kukunin niya rin ang oportunidad na ito upang supilin yung cancerous tumor na tinatawag na Black Wind. Sinabi ni Lord Yan na ngunit ang Black Wind ay mayroon pa ring maraming mga tao kailangan nilang mag-iwan ng at least 100 upang mag-guard sa Piaozu City kasabay ng pag-abot ng isang token, ay idinugtong na ibibigay niya rito ang command sa natitirang 2,500 mga sundalo.
Ito raw ay mag-ingat at huwag magpapatalo. Sumabat si Ruzo na pagdating ng tamang oras, siya ay nakahandang mag-lead ng army upang labanan hanggang kamatayan ang mga bandidong iyon. Ang token ay tinanggihan ni Jiang Han father-in-law. Ito raw ay napakabait, gayunpaman hindi niya kailangan ang ganoon karaming mga sundalo, at hindi na rin kailangan pang sumali ni Ruzo sa battle. Ang kailangan niya lang ay ang humiram ng 500 tao, bilang dagdag sa kanyang Black Armored Dragon Army. Sinabi ni Lord Yan na hindi niya ito ginagawa para rito, ito ay ginagawa niya, para sa Yan family. Umano'y ang Black Armored Dragon Army nito ay hindi pa ganoon katagal na nagte-training, at talaga raw bang ito ay sigurado, na ang 300 tao ay sapat na. Don't worry father-in-law, tugon ni Jiang Han, ito raw ay nakagasta na ng napakalaking halaga, kaya kailangan niyang ipakita rito na ang ginawa nitong investment ay worth it. Sa ganoong paraan ay hindi na ito babaling-baling pa sa tuwing natutulog, at hindi na nito mapapagod pa ang kanyang mother-in-law. Go go go, tugon ni Lord Yan, kung ganun ito raw ay umalis na, gawin na nito ang dapat nitong gawin, at siya'y wag nang guluhin pa. Well, kung ganun lahad ni Jiang Han, kung ganun siya ay aalis na kasama si Ruzo 5 araw mula ngayon, ito'y guguluhin niyang muli pagdating ng araw na iyon. Father-in-law, ito raw ay sumakay na lang, got it, tugon ni Lord Yan, ngayon ito raw ay umalis na. Hasambit ni Jiang Han, hindi niya raw inaasahan na ang kanyang father-in-law ay mayroon ding cute na side. Nagtanong si Ruzo kung bakit siya nito isasama. Agad na pumihit si Jiang Han, sumagot na nang siya ay mabigyan na nito ng lalaking anak. How improper, tugon ni Ruzo sabay waksi. Alright, lahad naman ni Jiang Han, wala rong dapat na ipagmadali, sapagkat mayroon pang ilang mga bagay na kailangang asikasuhin. Sa parehong sandali ay sinalubong sila ng isang guard. Mayroong iniabot kay Ruzo. Umano'y ang Zhang family ay nagpadala ng imbitasyon. Agad na kinuha ni Jiang Han ang papel, sinabihan si Ruzo na mag-ingat baka mayroong lason. Hasambit ni Ruzo sa kanyang isip, kala mo raw talaga hindi niya alam na gusto lang nitong makita ang sulat. Hasambit ni Jiang Han, so ito raw pala ay inimbita ni Zhang Fengcheng sa isang banquet sa Tiandein, so ito raw ba ay pupunta doon? Sumagot si Ruzo na hindi siya interesado patungkol sa ganitong mga gatherings. So paano naman daw ba ito? Tumugon si Jiang Han na siya ay pupunta. Umano'y sinasabi ng lahat na siya ay walang silbi, isang ulol na gawang mapang-asawa ang isang beauty, subalit malas sa kama. Napatanong si Ruzo kung papaano nasasabi ng mga iyon ang ganoong bagay. Well, lahad ni Jiang Han, ang mga iyon naman daw ay nagsasabi ng totoo, dahilan naman upang mapaisip si Ruzo. Umano'y kung hindi lang dahil sa kanya sa taglay nitong kapabilidad, hindi na nito pagdadaanan pa ang ganitong mga bagay. Ngunit dugtong ni Jiang Han, ngunit para rito, ay kaya niyang i-tolerate ang lahat ng mga ito. Gayunpaman ang Zhang Fengcheng na iyon ay nagsabing ito'y ikakama nun sa loob ng 1 buwan, since iyon ay nangahas na ito'y siraan ng puri, iyon ay tuturuan niya ng leksyon. Ganito ang naging reaksyon ni Ruzo sa kanyang narinig. Ito raw ay napaka-caring, kaya papaanong siya ay, sinabihan si Jiang Han na sasamahan niya ito sa banquet. Kung ganun, tugon ni Jiang Han sabay hila kay Ruzo, kung ganun sila'y tumungo na doon. Ito'y naipaghanda niya na ng damit, idinugtong sa kanyang isip na ang kanyang plano ay gumana. Mula doon ay lumipat ang eksena sa Tiandein, kung saan maririnig ang palakpakan ng mga bisita. Umano'y gaya ng inaasahan mula kay Mr. Zhang, talagang ito ay isang rank 1 martial artist, ito ay napakalakas. Hindi tanggi kuno ni Zhang Fengcheng, iyon daw ay hindi big deal. Ang martial arts techniques ay kailangang gamitin sa mga tunay na laban. Hoyu, sambit naman ni Zhang Heng, hindi raw ba't ang kanyang brother ay napaka-amazing, kayang-kaya nitong pumatay ng mga tao nang hindi man lang hinahawakan, no wonder na ito ay ang the best sa buong Piaozu City. Sinabi ni Hoyu na talagang ito ay amazing, sabay dugtong sa kanyang isip na kumpara kay Zhang Feng, si Zhang Heng ay lubhang napakalala. Mr. Zhang, lapit ng isang babae, narinig niya raw na binabalak nitong kunin si Yan Ruzo sa loob lang ng 1 buwan. Iyon daw ba ay totoo? Dumugtong ang isa na narinig niya rin na si Yan Ruzo ay virgin pa rin, naghihintay lang na ma-deflower nito. Of course, tugon ni Zhang Fengcheng, after all, papaano naman daw ba mangyayaring ang isang walang silbing piraso ng basura ay magiging bagay sa pinakamagandang babae ng Piaozu City? Umano'y siya na si Zhang Feng, ay ililigtas si Yan Ruzo mula sa kanyang paghihirap. Sa isang sulok ay sinabi ng isang babae na ang pinakamagandang babae ay maaari lamang paris sa pinaka-talented na lalaki. Sino naman daw ba ang may pake sa walang silbing Jiang Han na iyon?
Mr. Zhang lahat naman ni Miss Lee ito raw ngayon ay isa ng disciple ng Skywind Academy at siya ng pinakatanyag na lalaki sa buong Piaozu City. Ito ay mayroong bright future na naghihintay rito samantalang si Yan Ruzu ay isang hamak lamang na used goods, kaya papaano naman daw ba magiging posibleng iyon ay suited na maging asawa nito? Idinugtong sa kanyang isip na kahit na ang kanilang Lee family ay hindi kasing yaman ng tatlong great families sila pa rin ay isang mayamang pamilya, kaya siya raw ay nagtataka kung siya ba ay mayroong tsansa. Miss Lee tugon ni Zhang Feng masyado raw nitong ino-overthink ang mga bagay-bagay umano'y kakasabi niya lang na iyon ay ililigtas niya, hindi niya sinabing iyon ay bibigyan niya ng kung anumang status. Napangisi si Miss Lee sa kanyang narinig sa bandang likod naman ay mapapansing napatikip ng ilong ang isang individual lumalabas, na si Jiang Han pala ay dumating na sa venue. Habungad niya kaya raw pala ang sangsang ng amoy dito, lumalabas na ito pala ay pagtitipon ng mga taong kumakain ng tae. Ang mga tao ay nabigla napatanong kung bakit ito nandito. Jiang Han sigaw naman ni Zhang Heng ito raw itong kumakain ng tae tugon ni Jiang Han kung talagang ito ay hindi kumakain ng tae, bakit ang baho ng bunganga nito? Sa sumunod na sandali ay nagawa na ring makaakyat ni Ruzu ang mga kalalakihan ay napahanga sa taglay niyang ganda at sa suot nitong ganito ito raw ay mas lalo lang gumanda dinugtong ni Zhang Feng na gayunpaman, ang ganda nito ay nasayang lang sa piraso ng basurang katulad ni Jiang Han. Damit mura naman ni Miss Lee bakit nandito ang babaeng ito at ang sinabi niyang ito, ay narinig ni Jiang Han. You dogs baling niya mas maigi raw kung pagmasdan ng mga ito kung saan titingin, ano talaga raw bang iniisip ng mga itong ang mga ito ay deserving na maglapat ng tingin sa kanyang asawa. O sambit ni Miss Lee hindi raw ba't ito yung walang silbing basura ng Jiang family talaga raw bang iniisip nitong ito'y maaari ng umastang mayabang ngayong ito'y naging son-in-law na ng City Lord. O ikaw palalapit ni Jiang Han isang bagay naman na ikinabigla ni Miss Lee so siya raw pala ay kilala nito, kung ganun mabuti. Umano'y ang kanyang ama ay ang patriarch ng Lee family na si Lee Hongxi kung kaya kung alam nito kung ano ang makakabuti para rito, mas maiging ito'y lumayas na rito ngayon din. Sa kasamaang palad ay pinalayas lang ni Jiang Han ang isang slash mula sa kanyang espada pagmumukha ni Miss Lee ang pinuntirya, isang bagay naman na ikinagulantang ng lahat. Ngayon lahat ni Jiang Han ang look na ito ay mas bagay na rito, lumalabas na ang dahilan pala ng ginawa niyang ito ay dahil sa sinabi ni Miss Lee kanina na si Ruzu ay isang hamak lamang na used goods o gamit na. Ganito ang naging reaksyon ng tatlo. Jiang Han sigaw naman ni Zhang Qing pinatay nito si Miss Lee Xiangyu, ito ay hindi patatawarin ng Lee family. Well tugon ni Jiang Han kung ito ay isang tunay na lalaki ito'y ipaghiganti nito, sa halip na dumaldal lang ng mga walang silbing bagay. Gayunpaman ito ay binibigyan niya ng warning kapag ito ay gumalaw, dapat na ito'y handa ng mamatay. Natawa si Zhang Qing sa kanyang narinig. Everyone naririnig daw ba ng mga ito ang sinasabi ng baliw na ito ay isang hamak lamang na incompetent na piraso ng basurang patid ang mga Meridians, yet siya'y binabantaan nito. Kung ganun bilasan na raw nilang ito'y ipadala sa underworld, perhaps ito'y aabot pa sa oras at magiging aso ni Miss Lee doon. Tumugma na malamang na napakalala na mabuhay bilang isang walang silbi kaya, ito ay iligtas na lang nila mula sa sakit. Hatugon ni Jiang Han basura talaga rong ito'y marunong magsalita, agad na nilunod si Zhang Qing sa sarili niyang dugo. Ganito ang naging reaksyon ng dalawa niya pang kasamahan muling sinugod ni Jiang Han si Zhang Qing ang kamaoy tumagos sa katawan sinabihang kung gusto nitong manisi, sisihin nito ang tugma nito sa pagiging napakalala. Ngayon siya raw ay pakinggan nito ganito ang tamang pagtugma umano'y si Jiang Han ay malakas 7 pulgada ang haba, sa buong Piaozu City ang mayroong pinakamainam na sibat ay siya, wala nang iba pa. Sumigaw ang isang kasamahan ni Zhang Qing na iyon ay isang sneak attack ito raw ay despicable subalit sumagot lang si Jiang Han na hindi raw ba't ito naman ang siyang may gustong makipaglaban kaya bakit ang dami pa nitong dadaan dapat daw ba nahintayin niya pa muna itong matapos ito raw ba ay gusto ring maghiganti. Sa kanyang isip ay inilahad ni Zhang Feng na lumalabas na ang Jiang Han na ito ay hindi kasing incompetent ng mga sabi-sabi gayunpaman ang trick lang na alam nito ay mga sneak attacks, though hindi niya raw ini-expect na nagawang makarecover ng mga Meridians nito.
Yung mga tao mula sa Black Wind nung nakaraan na aambush sana kay Yan Ruzo ay naslaughter din sa misteryosong paraan, perhaps na ang Yan family ay nakahanap ng isang makapangyarihang individual na mag-a-assist sa kanila, kailangan niyang imbestigahan ang patungkol sa bagay na ito pagbalik niya. Ruzo baling niya mayroon daw bang kung anong misunderstanding sa pagitan nila, hindi raw ba't medyo inappropriate, para sa asawa nito na lumikha ng gulo rito. Sa kasamaang palad ay sumagot lang si Ruzo na malamang na mayroong rason kung bakit ginagawa ng kanyang husband ang bagay na ito. Hasambit ni Jiang Han sa kanyang isip, lumalabas na ang ginawa niyang paawa ay napaka-epektibo, lumalabas na after all siya ay mahal ng kanyang asawa. You bastard, sambit naman ni Zhang Feng sa kanyang isip once na madurog niya ang Yan family, ang mga ito'y paluluhurin niya at padidilain sa kanyang mga sapatos. Mr. Zhang, lahad ni Jiang Han, ito raw ay wag magalit sapagkat siya ay mayroong inihandang regalo para rito, siya raw ay umaasang ito'y magugustuhan nito. Nagbigay ng signal, makikita ang pag-akyat ng isang servant, dala ang sinasabi niyang regalo. Nang makalapit ang servant ay binuksan ni Jiang Han sa harap ni Zhang Feng ang kahon, ganito ang kanyang naging reaksyon sa kanyang nakita. Sinabi ni Jiang Han na narinig niyang ito ay mayroong maraming magagandang mga babae sa loob ng private residence nito at ang mga iyon ay sinusort nito sa pamamagitan ng jade cards. Siya raw ba ay mayroong nakaligtaan? Mapapansin ang ginawang paglapit ng bahagya ng mga osesiro sa likod, napatanong kung ano ito. Nagtanong si Zhang Feng kung ano ang ginawa nito. Sumagot si Jiang Han na sa ganoon aming babae natitiyak niya raw na ang mga iyon ay malulungkot sa pag-alis ng kanilang lalaki, kung kaya ito ay tinulungan niya, ang mga iyon ay ipinadala niya sa kanyang hukbo. Ang mga kalalakihan sa kanyang mga hukbo ay puro malalakas at energetic, kung kaya ito ay wag mag-alala, ang mga babae nitong iyon ay malulunod sa kagalakan, iyon ay ginagarantiya niya. Mr. Zhang, ito raw ba ay satisfied sa kanyang regalo? How dare you? Nanginginig na sambit ni Zhang Feng. Lahad ni Jiang Han, ito'y nangangahas na magbitaw ng salita gaya ng pag-agaw sa kanyang asawa sa loob lang ng isang buwan. Bukod dun ito rin ay nagpakalat ng mga children's rhymes upang ipahiya sila, ngunit ngayong pinatikim niya rito ang sarili nitong gamot ganito ito, hindi raw ba't yung ginawa niya ay patas lang naman. Sayang lang at wala pa itong asawa, dahil kung hindi lang ganoon basura, sambit ni Zhang Heng sa kanyang isip, ito raw ay naglalaro ng apoy. Sa kanyang isip naman ay inilahad ni Zhang Feng na hindi niya maaaring gawing big deal ang patungkol sa bagay na ito bago pa makumpleto ang grand plan, subalit, hindi niya rin ito maaaring hayaan lang na gawin kung ano ang gusto nito. Sa parehong sandali ay sumugod si Zhang Heng. Jiang Han, sigaw niya, ito raw ay napakayabang, hindi lang sa pinagbuhatan nito ng kamay ang mga tao ng kanyang Zhang family, sinusubukan din nitong ipahiya ang kanyang kapatid, kaya ni wag na raw nitong isiping ito ay makakaalis pa ng buhay sa Tiandein sa araw na ito. Sa kanyang isip ay inilahad ni Zhang Feng na ito ay mainam din. Sa ngayon ay nag-increase na ang lakas ni Zhang Heng, kaya ito na lang ang hahayaan niyang mag-dispatch sa basurang ito ng Jiang family. Si Jiang Han ay agad na umiwas. Ikaw palalahad niya, so, binabalak daw ba nitong ipagtanggol ang kapatid nito? Jiang Han, tugon ni Zhang Heng, ito raw ay wag masyadong maging mayabang, umano'y noon ay in-underestimate niya lang ito, kaya siya ay nahulog sa trap nito. Agad na nag-release ng energy, idinugtong na gayunpaman sa araw na ito ay gusto niyang ipaalam dito, na ito ay kayang-kaya niyang patayin ng walang kahirap-hirap. Hasambit ng mga tao rank 2 ng Pulse Invigoration Realm, so ang Zhang family raw pala ay nakapag-produce ng 2 genius. Sa kanyang isip naman ay inilahad ni Huyu na although si Zhang Heng ay hindi kasing lakas ni Zhang Feng, di hamak pa rin na ito'y higit na mas malakas kaysa sa basurang ito. Asambit ni Jiang Han, so ito raw pala ay nag-breakthrough na sa rank 2 ng Pulse Invigoration Realm. No wonder na ang lakas ng loob nitong makipaglaban sa kanya ngayon. Gayunpaman kailangan niya itong bigyan ng warning, siya ay napakalala pagdating sa pagpipigil, kung kaya siya'y wag nitong sisisihin kapag ito'y nasaktan niya. Si Zhang Heng ay mas lalo lang na nainis sa kanyang narinig, nagpas siyang sumugod, gamit ang fist technique na tinatawag na Reckless Tiger Fist. Grabe, sambit ng mga tao, ito raw ay lubhang napakamakapangyarihan. Ito raw ba ay isang Grandmaster level technique? Sinabi ng isa na ito ay ang signature technique ng Zhang family household. Idinugtong ng iba pa na tiyak na magiging ground meat si Jiang Han kapag kumonekta ang suntok na ito. Inilahad ni Zhang Heng na titiyakin niyang ito ay magdurusa. Idinugtong sa kanyang isip na matinding training ang pinagdaanan niya kailan lang, at ang araw na ito ay ang pinakahihintay niya.
Ito raw ay ita-torture niya hanggang kamatayan. Ano ito raw ba ay mangangahas na tanggapin ng direkta ang ataking ito, pues ito raw ay maghanda ng mamatay. Gayunpaman in-extend lang ni Zhang Han ang kanyang kanang kamay, sinalo ang atake ni Zhang Heng ng isang kamay lang ang gamit. Napamura si Zhang Heng o sambit naman ni Zhang Han. Dapat daw kasi nakikinig ito sa sinasabi ng grandpa nito. Kumonekta ang isang malutong na sampal, sinundan ng isa pa na nagpatilapon at nagpatilamsik sa dugo ni Zhang Heng. Ang lahat ay nabigla. Napatanong si Zhang Feng kung papaano ito naging posible. Ang atensyon ng lahat ay natuon kay Zhang Heng na sa kasalukuyay sumusuka ng dugo. So lapit ni Zhang Han sabay patong ng kaliwang paa sa leeg. So iyon daw ba ay masakit? Sumigaw si Zhang Heng na ito'y papatayin niya. Zhang Han hiyaw naman ni Zhang Feng kapag ka ito raw ay nang-ahas na galawing muli ang kanyang kapatid. Titiyakin niyang ito ay magduro sa Zhang Han. Sigaw naman ni Hu Yu kapag ka ito raw ay nang-ahas na saktan ang kanyang fiancé, isinusumpa niyang tatapusin niya ng personal ang buhay nito. You mongrel, sambit ni Zhang Heng. Umano'y ang kanyang ama ang kanyang kapatid. Ito'y hinding-hindi mapapatawad ng mga iyon. O tugon ni Zhang Han kay Hu Yu, ito'y manunumpang tatapusin ang kanyang buhay. Kung ganun subukan nito. Buong puwersang tinadyakan ang ulo ni Zhang Heng. Isang bagay naman na nagpatulala sa dalawa, ang mga damit ay nabalot ng talsik ng dugo. Zhang Han ang gagalaiting, sambit ni Zhang Feng, sinundan ng nakakabinging katahimikan na basag, sa pagkahulog ng basong hawak ni Hu Yu. Tataong basura, sambit ni Hu Yu. Bakit daw ba kasi hindi na lang nito behave ang sarili nito akmang sa sample? Bakit daw ba kailangan pa nitong wasakin ang kanyang buhay ng paulit-ulit? Subalit siya ay naunahan ni Ruzo. Inilahad na ito ay kanyang husband, kung ito ay gusto nitong galawin, kailangan muna nitong hingin ang kanyang permiso. Yan Ruzo, sigaw ni Hu Yu. Ito raw ay anak ng City Lord, kaya bakit nito hinahayaan lang ang asawa nitong gawin ang bagay na ito? Sumagot si Ruzo na siya ay hindi nagsasalita bilang anak ng City Lord, sa halip ay bilang asawa ni Zhang Han. Kasabay ng pag-release ng enerhiya ay idinugtong na kung ito ay hindi satisfied ito'y malayang gumawa ng move. Ganito ang naging reaksyon ni Hu Yu nang mapansing ang cultivation ni Ruzo ay nasa rank 7 na ng Pulse Invigoration Realm. Hasambit naman ni Zhang Han, ito raw ay humuhusay na sa pag-show off sa kapangyarihan nito gaya ng inaasahan mula sa kanyang asawa. Ito raw ay katulad niya lang. Si Zhang Feng ay nag-release na rin ng enerhiya. Inilahad na since ang kapangyarihan ay ang siyang batas ng Piaozu City, wala sa mga ito ang makakalabas ng buhay sa Tiandein sa araw na ito. Napa-cover ang mga tao. Grabe ang aura na ito. Ito raw ay napakalakas. Ano ito na raw ba ang true strength ni Mr. Zhang? Gaya ng inaasahan, dugtong ng isa gaya ng inaasahan mula sa top genius ng Piaozu City, habang napatanong naman ang isa pa kung ito ba ay magagawang mawithstand ni Zhang Han. Hasambit ni Zhang Han, ito raw ay 22 taong gulang na yet isa lamang rank 1 martial artist. May gana pang tawagin ang sarili bilang top genius ng Piaozu City. Nag-release na rin ng enerhiya Zhang Feng. Dugtong niya umano'y kung ito ay siya, siya'y mahihiyang ipakita ang kanyang pagmumukha. Ang bagay na ito'y labis na ikinabigla ng mga tao. Ano, sambit ng isa rank 6 ng Pulse Invigoration Realm. No wonder na napakadali lang nitong tinalo si Zhang Heng, buti na lang daw at siya'y hindi nakialam. Ano, sambit naman ni Hu Yu sa kanyang isip, hindi raw ba't ito ay nasa rank 7 lang ng Focus Energy Realm? Hindi raw ba't pinatid na nito ang mga meridians nito at hindi na makapagpapatuloy pa sa pagkukultivate? Subalit ilang buwan pa lang ang nakararaan magmula nun, ngunit mula sa rank 7 ng Focus Energy Realm ito ngayon ay nasa rank 6 na ng Pulse Invigoration Realm. Anong uri daw ba kasi ng talent ang taglay nito? Kung ganun bakit niya pinili si Zhang Heng noon? Hindi iyon daw ay hindi tama. Ang Zhang family ay higit pa rin na mas makapangyarihan. Ang mga ito ay mas may pakinabang pa rin sa kanyang Lin family. Siya ay hindi nagkamali sa kanyang ginawang desisyon, siya'y mayroon pa ring tsansa. Brother, sigaw niya. Ito raw ay lalabanan niya. Si Zhang Feng naman ay agad na hamarang. Ito raw ay wag mag-rush dahil ano naman kung ito ay nasa rank 6 ng Pulse Invigoration Realm, ito pa rin ay walang panama sa kanya. Kasabay ng pagyakap sa paiyak na paraan ay inilahad ni Hu Yu na hate niya na siya ay walang taglay na kapangyarihan upang makapaghiganti. Ito na lang ang maaasahan niya ngayon. Sumabat si Zhang Feng na si Henger ay kanyang nakababatang kapatid, kaya wag itong mag-alala. Hasambit naman ni Zhang Han, ang dugo ni Zhang Heng ay mainit pa, yet ito'y lumalandi na sa ibang lalaki. Narinig niya na raw ang patungkol sa pagmana ng anak sa business ng ama, subalit first time niya lang makita ang patungkol sa pagmana sa asawa ng kapatid. Sumigaw si Zhang Feng na wag itong gumawa-gawa ng kwento. You scum,
Huwag daw nitong siraan ang pure na relasyon sa pagitan nila ng kanyang sister-in-law. Agad na sumugod, ipapakita niya raw rito ang tunay na reckless tiger fist. Si Jiang Han naman ay naghandang gamitin ang second strike ng ninefold return ng Yuan. Nilahad sa kanyang isip, na gusto niya munang i-test ang strength difference sa pagitan nila sa kanyang non-dragon form. Sa sumunod na sandali ay nagpang-abot ang atake ng dalawa. Si Jiang Han ay napaatras, bumangga sa batong dingding. Hasambit ni Zhang Fang ang pangahas naman daw ng isang hamak lang na rank 6 Pulse Invigoration Realm na hamanin ang isang rank 1 Martial Master o sabat ni Jiang Han. So ito na raw ba ang lakas ng isang rank 1 Martial Master? Mr. Zhang, binabalak daw ba nitong magbukas ng massage parlor sa hinaharap? Gusto raw ba nitong maging masahista? Halos pumutok na ang ugat ni Zhang Fang sa kanyang narinig. Umano'y kung ganon titingnan niya kung gaano karaming suntok ang kaya nitong tanggapin nang biglang maririnig ang isang boses, siya ay pinigilan. Ang atensyon ng lahat ay natuon sa lokasyon na pinagmulan ng boses. Idinugtong ng individual kay Zhang Fang na ipinagbabawal ng Tiandein ang mga private battles sa loob ng kanilang lugar. Hindi ba't iyon naman ay alam nito? Agad na nagpaabot ng pagbati si Zhang Fang. Senior, si siya raw ay walang anumang intensyon na magsimula ng gulo, gayunpaman pinatay ng taong ito ang isang individual na nagmula sa kanilang Zhang family at pinatay pa nito ang kanyang kapatid, kaya papaano niya naman daw ba maaatim na manood lang? Sumagot si Senior si na siya ay walang pake kung ano man ang grudges na mayroon sa pagitan ng mga ito. Kung gusto ng mga itong maglaban, gawin ng mga ito sa labas. Bukod pa doon ay sinira ng mga ito ang kanilang sahig at mga upuan. Ang mga ito ay kailangan ng mga itong bayaran at since ito ay ang siyang gumawa ng reservation para sa banquet na ito ay ang siyang dapat na umako sa responsibilidad. Ano tugon ni Zhang Fang Sr.? Ito raw ay hindi maaaring maging ganito ka-unreasonable. Napakalinaw na ang sumira sa floorboards ay subalit siya ay pinutol ni Sr. Si siya raw ay wala ng pake papatungkol doon, ang taong gumawa ng reservation ay ang siyang dapat na umako sa responsibilidad. Thus si Zhang Fang nga ay wala nang nagawa pa bukod sa tanggapin. Siya ay pinagtawanan ni Jiang Han, habang si Ruzu naman ay nagpigil ng tawa. Sa pabulong na paraan ay agad na nagtanong si Jiang Han kung sino ang taong ito, bakit bigla na lang naging napakamagalang ni Zhang Fang. Sumagot si Ruzu na ang taong ito ay si Wenhua, ang boss ng Tiandein, isang rank 9 Grandmaster. Dahil sa mga injuries na natamo nito ito ay bumaba sa rank 3 ng Grandmaster Realm. Gayunpaman ito pa rin ay ang pinakamalakas na cultivator sa buong Piaozu City, maging ang kanyang amang araw ay nagbabaw kapag nakita ito. Kung ganun, sambit ni Jiang Han sa kanyang isip, kung ganun bakit siya nito tinutulungan? Hay, kung ito raw sana ay mare-recruit niya lang sa kanyang Black Armored Dragon Army. Ang katawan ni Zhang Heng ay binitbit na ng mga servants ng Zhang family. Sinabi ni Zhang Fang kay Jiang Han na ituring na lang nitong maswerte ang sarili nito sa araw na ito, subalit wag itong masyadong magpakasaya, dahil ipapakita niya rito ang consequences sa pakikipag-mess sa kanilang Zhang family soon enough. O tugon ni Jiang Han, siya raw ay takot na takot. Mr. Zhang, gaano raw ba kaso nito ipapakita sa kanya ang consequences? Let's go, hiyaw ni Zhang Fang. Si Hu Yu naman ay nagbigay ng ganitong tingin kay Jiang Han. Umano'y isang araw, ito ay pagbabayaran niya. Sa sumunod na sandali ay nagpasalamat si Jiang Han kay Senior Si sa umano'y tulong nito. Sumagot si Senior Si na siya'y hindi na nito kailangan pang pasalamatan, since sila naman ay brothers. Brothers, pagtataka ni Jiang Han, napatanong sa kanyang isip kung kailan pa siya nagkaroon ng ganito kalaking brother. Idinugtong ni Senior Si na sila raw ay parehong parte ng Blood Jade Alliance. Ang brothers ng Blood Blade Alliance ay nasa kahit na saan. Agad na inilabas ni Jiang Han ang kanyang badge. So ito raw ba ay na-sense nito kung kaya ito ay tumungo rito upang tulungan siya? Hindi niya raw alam na mayroon pa palang ibang members ng Blood Blade Alliance dito sa Piaozu City bukod sa kanya. Sumagot si Senior Si na ganoon din ang inakala niya. Ngunit ang makita niya ito ngayon ito raw ay isang hamak lamang na Pulse Invigoration Realm Cultivator, kaya malamang na ito raw ay mayroong matinding potensyal upang magawa nitong makuha ang Black Iron Badge. Sa kanyang isip ay napatanong si Ruzu kung kailan pa si Jiang Han naging member ng nalahad ni Jiang Han. Siya raw ay sinuwerte lang mayroon siyang kung sinong iniligtas, at ang taong iyon ay ang nagbigay sa kanya sa badge na ito bilang token ng pasasalamat. Sa kanyang isip ay idinugtong na ito ay isang rank 9 Grandmaster, yet ang badge na mayroon ito ay isa lang ding Black Iron Badge. So gaano raw ba talaga kamakapangyarihan ang Blood Blade Alliance na ito?
Ay sisambit ni senior si brother lahat naman ni Jiang Han maaari niya raw bang matingnan ang injury nito perhaps ito'y magagamot niya, at ni matulungan pang maka-achieve ng breakthrough. Salamat tugon ni senior si subalit iyon daw ay hindi na kailangan pa napatanong si Jiang Han kung bakit, ito raw ba ay hindi naniniwala sa kanya. Sumagot si senior si na siya ay naniniwala subalit iyon ay hindi na kailangan dahil papaano kung talagang mahil nito ang kanyang injury, ang kanyang mga brothers ay hindi na babalik. Kung kaya kahit na siya ay mag-breakthrough papatungo sa realm ng Marquis of Martial Arts siya pa rin ay powerless sa lugar na iyon kung kaya mas maiging magpatuloy na lang sa ganito, nang makita niya ng mas maaga ang kanyang mga brothers. Sa kanyang isip ay napatanong si Jiang Han kung anong uri ng lugar ang nagpapatakot ng ganito sa isang rank 9 Grandmaster ng ganito inilahad na hindi niya alam kung ano ang pinagdadaanan nito subalit sa tingin niya raw, ang pagtakbo ay hindi makakarisolba sa problema. Kung ang lakas ng isa ay hindi sapat maaari namang bumuo ng army sa katunayan siya raw ay bumubuo ng army ngayon, at ang mga na-recruit niya na ay puro mga skilled na martial arts talents. Gayunpaman ang mga iyon ay kulang pagdating sa chief instructor kaya naman kung posible, gusto niya rong kunin nito ang post na iyon. Tama na sambit ni senior si sabay hakbang dagdag ni Jiang Han kung sakali rong magbago ang isip nito, ito ay tumungo lang sa Yan Mansion sa susunod na 10 araw. Mula doon ay lumipat ang eksena sa residence ng Yan family kung saan nagtanong si Ruzo kung ito ba ay siguradong tutungo rito si Wenhua sumagot si Jiang Han na hindi niya may gagaransya na iyon ay tutungo ngayon din gayunpaman sa susunod na 6 na araw, natitiyak niyang iyon ay pupunta. Nagtanong si Ruzo kung bakit tugon ni Jiang Han kung gusto nitong malaman siya'y halikan nito, at sasabihin niya. Kung ganun tugon ni Ruzu sabay baling kung ganun sarilihinin na lang nito nagsimulang humakbang darling tawag ni Jiang Han sasabihin niya na raw subalit sa susunod na magtatanong ito, kailangan niya na ang halik. Hatugon ni Ruzu sa susunod daw darling sambit naman ni Jiang Han sa kanyang isip, ito raw ay tina-tridor ng expressions nito. Thus dito nga ay sinabi ni Jiang Han ang rason umano'y iyon ay dahil sa darating na 6 na araw iyon ay tutungo, upang saksihan ang laban sa pagitan ng kanyang Black Armored Dragon Army at Black Wind. Idinugtong na pagdating ng araw na iyon hindi lang sa mako-conquer ng kanyang Black Armored Dragon Army ang Black Wind, mako-conquer din ng mga iyon maging ang owner ng Tian Dein. Ang eksena ay lumipat sa residence ng Zhang family kung saan nabitawan ni Mr. Zhang ang hawak niyang baso ng tsaa, pagkatapos na marinig ang balita patungkol sa sinapit ng kanyang anak na si Zhang Heng. Ilang sandali pa ay dumating na ang grupo ni Zhang Feng patawad father bungad niya, hindi niya raw nagawang maprotektahan ang kanyang kapatid. Napahiyaw si Mr. Zhang sa pangalan ng kanyang anak sinabi ni Ho Yu na wag nitong sisihin si Zhang Feng ang Jiang Han na iyon ay lubhang napaka-despicable itinago nun ang kanyang tunay na lakas, at pinatay si Brother Heng. Nagtanong si Mr. Zhang kung kamusta na ang ginagawang preparasyon sumagot si Zhang Feng na ang 5th, 6th at 7th Master ng Black Wind ay umalis na kasama ang 3,000 mga mountain bandits, at ang mga iyon ay maghihintay lang malapit sa kampo ng Yan Family Army. Good sambit ni Mr. Zhang gusto niya rong gamulong ang ulo ng lahat ng mga members ng Jiang at Yan Family, ang mga iyon ay magbabayad sa pagkuha sa buhay ng kanyang anak. Dumugtong si Huyo na gagawin din ng kanilang Lin family ang kanilang best upang maipaghiganti si Brother Heng Yan Ruzo dugtong niya sa kanyang isip gusto niya rong malaman nito ang pakiramdam na maging balo ngunit siya sa kabilang banda, siya ay mananatili pa ring wife o daughter-in-law ng Zhang family.